Merong nabubuo raw na trade itong Terra Firma Jeep at ang Magnolia Hotshots. Ayon doon sa mga lumalabas na balita, ito raw guard ng Terra Firma na si Paulo Hernandez ay lilipat sa Magnolia. Kapalit nitong si Peter Alfaro at isang second round draft pick. Hindi naman matatawag na superstar to si Hernandez, pero kung kayo ay sumusubaybay dito sa mga games sa PBA, makikita ninyo na itong si Hernandez ang isa sa dahilan kung bakit maganda ang nilalaro ngayon ng Terra Firma Jeep. Dahil malakas talaga itong malakas ang loob, magaling umiscore, magaling na playmaker. At yan ang dahilan kung bakit ito ay napag-interesa na ng Magnolia. Kung si Peter Alfaro lang ang ipapalit, pwede na yan para dito sa Magnolia. Dahil itong si Paulo Hernandez, yan yung talagang ideal o bagay na maging backup nitong si Jerome Lastimosa. Kaya nga nakikita talaga natin na magiging maganda to para dito sa Magnolia kung sakasakali na makuha nila itong si Paulo Hernandez. At meron pang mga ibang trades na posibleng gawin ng Magnolia, pero sa ngayon daw, dito sila nakafocus ang makuha itong si Paulo Hernandez para dito sa kanilang lineup. At nasisiguro naman natin na hindi magdadalawang isip itong Magnolia na gamitin ang nasabing player at hindi ito yung mabuburo sa bench. Kaya nakasisiguro tayo na maganda kalalabasan nito para dito sa Magnolia kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na trade. At sa totoo lang, wala naman tayong nakikita na magiging problema dito at hindi naman ito pipigilan ng PBA Commissioner dahil syempre sa tingin ko itong trade na Alfaro for Hernandez okay na yan, lalo na kung sasamahan ng draft pick ng Magnolia. At yan yung dahilan kung ba't confident pa rin itong si Coach L.A. Tenorio na kahit na medyo nag-i-struggle ang Magnolia ngayon, maganda pa rin ang kalalabasan yan pagdating dito sa playoffs. Kaya nga magaling yung import nila si Clint Chapman, kaya sigurado na mas maganda ang kalalabasan ng conference nila. Ito namang Meralco Bolts ngayon ay naghahanap daw ng solusyon dito sa kanilang scoring at ang balita itong si Alain Maliksi daw ay kabilang na doon sa mga players talaga na ite-trade na nitong Meralco Bolts. At mukhang ayon doon sa mga reports na nakukuha natin, no, baka daw itong si Alain Maliksi ay dalhin na sa line-up ng Phoenix Jewel Masters at ang hinihiling daw nila na kapalit nito ay isang draft pick. So parang gustong mag-unload nitong Meralco at itong draft pick ng Phoenix ang kanilang kukunin, hindi player. Kasi marami ng mga guards at wingman ngayon itong Meralco Bolts, no? So hindi na talaga masyadong mabibigyan ng malaking role itong si Maliksi dito sa kanilang lineup. Sa totoo lang nga, kung napansin niyo, ito nga sila Raymond Almasan at si Brandon Bates, hindi na rin masyadong nabibigyan ng minuto. So hindi na nakapagtataka talaga na ganyan ang nagiging sitwasyon ngayon dito sa Meralco at mukhang maraming pagbabago na mangyayari. Kung sa bagay, itong Meralco Bolts under pressure na rin yan na manalo, no? Kaya nga itong pagbabago sa kanilang rotation inaasahan na dahil syempre nag-experiment na yung coaching staff nila para makapag-try ng ibang kombinasyon para mabigyan sila ng mas magandang chance na manalo. Kung meron silang mga players na dapat gamitin o hindi dapat gamitin, ay magdedepende na lamang yan kung anong magiging resulta ng mga games nila. Kaya nga itong si Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic, panay ang pagpuplano dyan. Yung pag-trade naman dito kay Alain Maliksi, sa tingin ko magagawa talaga nila yan. Dahil ang Phoenix syempre magiging interesado pa rin dito dahil magkakaroon sila ng isa pang scorer. At yan naman talaga yung kinakailangan nitong Meralco Bolts ngayon, lalo na at nasisiguro natin na itong Meralco gusto na mag-content talaga dito sa PBA at seryoso sila sa pagkakaroon ng additional na championship pagkatapos ng All Filipino na nakuha nila. At alam natin na ito'y kinakailangan din para masiguro na si Chris Newsome ay hindi aalis sa Meralco Bolts.